Samantala, inaasang may lulunsad naman sa 2016 ng kauna-unahang microsatellite ng Pilipinas na makakatulong sa pagbibigay ng mas mabilis at accurate na ulat panahon. Si Jonathan Llanes sa detalye. Inaasahang lalawak pa ang kalaman at kakayanan ng ating mga weather forecasters sa pamamaraan ng pagmamatsyag at pagsubaybay sa ating panahon sa paglulunsad ng kauna-unahang weather microsatellite ng bansa o ang Project Diwata. Sa paglulunsad ng National Disaster Consciousness Month sa lungsod ng Baguio, sinabi ni Department of Science and Technology Cordillera Regional Director Julius Cesar Sicat na sa ilalim ng nasabing proyekto, personal na makakakuha ng napapanong impormasyon ng ating bansa hinggil sa lagay ng panahon sa pamamagitan ng satellite space imagery, maliban pa sa pagpapatayo ng mga receiving stations sa iba't ibang panig ng bansa na nagkakalaga na mahigit sa 600 milyong piso. Initially, what DOST would do, of course, is to establish yung mga receiving station, no? Kasi we need a receiving station to interpret the data coming from the satellite. Ito yung ng DOST. Then pag na-establish yung receiving station, we would look into the development ng microsatellite that we could launch. This is a very big and ambitious project, and we believe there's no better time to start it than now. Kaugnay nito, maging ang mga naipatayong water rain gauges sa rehiyong Cordillera at karatig na bayan ng Cervantes sa lalawigan ng Ilocos Sur ay makapagbibigay din ng napapanong impormasyon sa microsatellite ng bansa, maliban pa sa pagmamatsyag ng ating mga forest covers, agricultural growth patterns, at maging ang imahe ng mga territorial boundaries ng bansa. In essence kasi, what we are trying to establish is yung sufficient data that would assist our weather forecasters para makita saan ba papunta yung tubig. So we don't mind having it at the boundaries for as long as it would provide reliable and timely information that could save lives not only of the people of the Cordilleras but also of the other surrounding regions. Bukod sa makabagong kagamitan na ilulunsan ng DOST, muling ipinaalala ng Office of the Civil Defense sa Cordillera ang pagpapalag pa ng mga local ng kani-kanilang disaster management plans upang mapagandaan ang pagsapit ng mga kalamidad ngayong panahon ng tag-ulan. Ang focus lagi natin pagdating sa disaster risk reduction, ito yung capacity building. Capacity building ng bawat komunidad. Kasama diyan siyempre yung local government units. Capacity building dahil ito lang ang aspeto sa disaster risk reduction na makakapag-reduce ng risk index natin o yung panganib ng Cordillera. Dahil sabi ng mga experts, very prone tayo saan? Sa landslide, sa flash flooding, and sa earthquake. Mula sa lungsod ng Baguio at para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.